Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral ngayong gabi. Amen. At sa ating pong mga viewers, magandang gabi po sa inyo. Saan man kayo naroon. Amen. Sama-sama po tayo na mag-aral ng salita ng Panginoon. Maging karagdagan po sa ating kaalaman. Dahil tunay nga po, sa ating buhay, mahalaga yung dalawang uri ng pagkain. Yes, maybe maaari po tayong puno sa mga pagkaing material, ngunit kung kulang po tayo sa pagkain espiritual, magiging imbalance po tayo. Dapat ang dalawang uring pagkain na yan ay nasa sa atin. Amen. Araw-araw, kung paano nating pinakakain ang ating mga physical, ganun din ang salita ng Diyos o ang ating mga kaluluwa ay patuloy po nating i-feed ng mga salita ng ating Panginoon. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Amen. And as we open our Bible in the book of Genesis, Genesis chapter 5, may ilang bagay po tayong pag-aaralan sa buhay ni Noah. Praise God. Chapter 5, verse 29, mga kapatid. Basahin natin. Yan ang ating pinakang key verse before we pray. At tinawag ang kanyang pangalan na Noe na sinasabi, ito nga ang aaliw sa atin tungkol sa ating gawa at pinagpagalan ng ating mga kamay dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. Pag-aralan po natin ang ilang point about sa buhay po ni Noe, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli po kaming lumalapit sa iyo ngayong gabi sa aming pag-aaral. Ikaw ay aming maparangalan, mapapurihan, at muli, Panginoon, bigyan mo kami ng mga insight ngayong gabi. Hallelujah sa aming mga pag-aaral, Panginoon. Lord, dagdagan mo ang aming mga kaalaman. Diyos, karagdagang kalorungan, at ito'y magamit namin sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Masumpungan mo kaming nagpapatuloy na maging masigasig, nagpupursige, na magawa namin ang iyong kalooban, Panginoon. O Diyos, maging pagpapala sa amin ngayon ang buhay po ni Noe, na aming sundan ang mga bagay na kalugod-lugod at karapat-dapat sa iyong paningin. Pagpalain mo po maging ang aming mga nanunood sa aming live streaming, Lord. Abutin mo sila ng iyong dakilang kapangyarihan. Mahayag po ang iyong dakilang mga salita sa bawat isa sa amin, and continue to pour out your Spirit, O God, sa aming pong kalagitnaan. Purihin ka. We give you all the glory and honor and praises in the name of Jesus Christ. Everybody say amen. Praise God. You may be seated, mga kapatid. Mga ilang verse, mga kapatid, with regard kay Moses o kay Noe. Sa verse 6 o sa chapter 6, mga kapatid, mayroong sinasabi rito sa buhay ni Noe. Amen. Chapter 6, verse 8, ang sabi rito, datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng Panginoon. Isa po sa buhay ni Noe na ating pwedeng sundan. At narito tayo dahil sa buhay ni Noe, nakasumpong siya ng biyaya sa mata ng Panginoon. And same with us. Kung hindi tayo nakasumpong ng biyaya sa Panginoon, saan kaya tayo ngayon? Di po ba? Amen. Kaya isang bagay na, amen, na ating ding pinanghahawakang matibay, nung tayo po, mga kapatid, ay makasumpong ng biyaya na mula sa Panginoon, kung bakit tayo nakakalakad nang naaayon sa kalooban po ng Panginoon. Same with the life of Noah, mga kapatid. Amen. Sabi rito, Noah found grace in the sight or in the eyes of the Lord. Kung paano tayo nakatagpo ng biyaya mula sa Panginoon, mga kapatid, one thing I'm sure, amen, and nais po kong ibigay sa atin, panghawakan na nating matibay yon. Yung tayo nakasumpong ng biyaya mula sa Panginoon, huwag na nating bitawan. Huwag na nating ibaliwala. Bagkus atin po itong yapusin, bagkus patuloy natin itong pahalagahan,
Bagkus patuloy natin ito mga kapatid, tugunan ang mga bagay na mas lalo pang ang biyaya ng Diyos ay dumaloy sa buhay po ng bawat isa sa atin. Can you say amen, mga kapatid? Okay, sa chapter 7, verse 1. Ilang bagay po rito, mga kapatid. Anong sabi rito? At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sambayanan sa sasakyan sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harapan ko sa panahong ito. Amen. Ito yung panahon, mga kapatid, na bago gunawin ang mundo. Amen. Alam natin, very familiar sa atin ang kasaysayan po ni Noe na siya'y inutusan ng Panginoon na gumawa ng ark, gumawa ng malaking barko, malaking bangka, mga kapatid, na para doon ipapasok ang lahat na maniniwala sa Kanya. But, ang nakakalungkot, mga kapatid, ang naniwala lang sa Kanya na isama na alam naman natin, yung 8 kaluluwa. Si Noe, amen, ang kanyang anak, at kanilang mga asawa, pati yung asawa ni Noe, mga kapatid. Amen. At sabi rito, mga kapatid, praise God, sapagkat siya lamang ang nakitang matuwid sa harapan ng Panginoon sa panahong yaon. Amen. Of course, naniniwala po ako ng Panginoon ay patuloy siyang nagmamasid, patuloy siyang nagmamatsyag sa bawat mga tao. And I believe, mga kapatid, yamang tayo'y nakatagpo ng biyaya sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang isang design na alam ko mula sa Panginoon, ang tayo po'y matutong lumakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon, lalo po sa panahong ito. Dahil naniniwala po tayo, mga kapatid, maliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na sa mga huling araw, ang mga tao'y magiging perilous time. Sabi niya, mapanganib, ang tao'y magiging maibigin sa kalang sarili. Ang mundo'y pasama ng pasama. But I'm sure, mga kapatid, until now, God is looking, amen, ng mga taong lalakad na matuwid sa harapan ng Panginoon. And I believe, ikaw yung inaasahan ng Panginoon. Tayo yung inaasahan ng Panginoon, lalo sa panahong ito. Amen. Sabi rito, amen, na dapat tayo, sabi kong papaano sa panahon ni Noah o ni Noe, mga kapatid, sila'y pinalulan ang kanyang buong sambayanan. Amen. Sa arko na pinagawa sa kanila. Dahil, ang sabi po rito, mga kapatid, kung ating i-apply sa ating panahon, ito rin ang inuutos sa atin ng Panginoon na tayo lumulan. Amen. Amen, sa sasakyan ngayon. And I believe, sa panahon po ni Noe, yun po ay arko. Sa panahon natin ngayon ay ang arkong iyon nagsisimbolize sa Panginoon. Na kung tayo'y nasa Panginoon, mga kapatid, we are sure sa buhay natin, maging sa pamilya natin, because only Jesus, mga kapatid, tanging ang pangalan lamang ng Panginoon ang siyang pwedeng makaliligtas sa buhay po ng bawat isa sa atin ko. Ulitin ko, mga kapatid, ang Diyos po ay patuloy na naghahanap siya. Amen, na may makita, na lumalakad, na matuwid, lalo po sa panahong ito. Everybody say amen. Nakaalala ko, mga kapatid ko noon, si Sister Pobling, bago po siya na-convert. Isa po sa aming ginagawa noon, mga kapatid, nagdi-deliver kami ng mga mani, mga Clorox, iba't ibang mga iniikot namin. Yung sa pasimula po, mga kapatid, ng gawain dito sa aming mga pioneering stages, nagre-repack kami noon ng mga pang-deliver sa mga tindahan. And one day, mga kapatid, nag-deliver kami doon kila Sister Pobling bago sila nakakilala sa Panginoon. Amen. Ang tamang-tama, nung magbayad siya, mga kapatid, amen, at nakabayad siya sa amin ng sobra. Amen. Nung makapansin namin ni Sir Mabel na sobra nga yung binayad namin, we decided na sabi ko, pagbalik natin, ibibigay natin sa kanila ito. Ibabalik natin. So, next week naman, mga kapatid, the following week, nung mag-deliver kami uli, mga kapatid, ibinalik namin sa kanya. At gulat siya, bakit ibinalik namin? Sabi namin mag-asawa, sobra po yung bayad nyo sa amin. Ayun, ayaw naming makalamang sa inyo at hindi tama yung gagawing ganon. Ayun. Ang sabi niya, mga kapatid, mayroon pa rin pala mga taong ganon sa panahong ito. So, mga kapatid,
alam nyo, ang tao ay patuloy ding humahanap ng mga bagay na parang imposible na sa panahong ito. And I believe, yung mga imposibleng makita sa mundong ito, naniniwala po ako mga kapatid, if we walk with God, same in the life of Noah, makikita niyan sa buhay natin. Kaya nga, sa ating pong binasa mga kapatid, hinahanap ng Panginoon until now. Sabi niya, at sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sambayanan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid. Amen. Matuwid sa harap ko sa panahong ito. Bilang mananampalataya in our time, mga kapatid, let us walk according to the will of God. Lumakad tayo, mga kapatid, na makatwiran o nasa katwiran ng Panginoon dahil naniniwala ko mga kapatid, until now, ang Diyos ay pumapanig sa matuwid. Ang Panginoon ay patuloy pa rin siyang na pumapanig mga kapatid sa mga righteous. Amen. At galit siya sa mga unrighteous people mga kapatid. Kaya sa buhay po ni Noe mga kapatid, makikita natin ang kanyang ilang mga karakteristik na dapat din nating sundan. Okay, the next one mga kapatid, kung bakit nagagawa ito ni Noe, dahil mayroon siyang pinanghahawakang matibay na sa kanyang paglilingkod, sa chapter 6 verse 8 hanggang 12, makikita natin dito kung bakit niya ito nagagawa. Everybody say amen. Sa chapter 8, sabi rito, datapat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Amen. Alam niyo mga kapatid, kapag lumakad pala na tayo na kasama natin ang Panginoon, kaya din nating mamuhay na matuwid eh. Kaya lang kapag ang tao po ay lumakad taliwas sa kalooban ng Panginoon, hindi mga kapatid nakakapagtaka kung bakit ang tao ay lumalakad sa hindi maayos na pamumuhay. But sabi ng Bible mga kapatid that Noah walked with God. Sa panahon din natin ito, ang mundo ay pasama at napakasama na ng mundo natin mga kapatid. Pero I believe if we walk with God, pag lumakad tayo mga kapatid, nakasama lagi ang Panginoon, even in the midst of evil surroundings, mga kapatid, magagawa pa rin natin tayo lumakad na righteous sa Panginoon. Ano sabi niya sa verse 10? At nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, si Sem, si Ham, at si Japet. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos. At ang lupa ay napuno ng karahasan. Amen. Ano sabi ng verse 12? At tiningnan ng Diyos ang lupa at narito, sumama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. Bagamat sa panahon ni Noah, kung masama ngayon, ganun din dati. Nang sabi niya mga kapatid, amen, si Noah ay lumalakad sa kapaligiran ng masasama. But Noah remains walk with God. Sa panahon natin, pwede rin natin itong gawin. If we walk with God even in the midst of evil surroundings, mga kapatid, at lalakad tayo ng buong pananalig sa Panginoon, hindi tayo, mga kapatid, mahahawa, hindi tayo magbibigay ng pagkikipag-compromise sa gawain ng mundo. The same sa buhay ni Noe, mga kapatid. Amen. Na bagamat, andyan, kapaligiran, ang sabi nga rito mga kapatid, ang mundo ay pasama ng lahat ng tao sa kanilang lakad. Na ano pa, sa panahon na yon, amen, nagkaroon ng judgment ang Panginoon. Pero si Noah, mga kapatid, ay sa paglakad niya na ayon sa kalooban ng Panginoon, nakasakay sila sa bangka. As I have said, in our time, ang arko na yon na nagsisimbolize sa Panginoon, na kung tayo mananatili, amen, ang Panginoon ang kasama natin, we can live this world righteously. Amen. We can live in this world, mga kapatid, upright, according to the will of God. Hindi tayo mahahawa, hindi tayo maiimpluwensyahan. Amen. So sa ating panahon, let's remain walking with God. Huwag tayong lumakad, huwag tayong walking for God. Kasi hindi natin gawin, kayang gawin.
Amen. Let's walk with God. Wherever we go, amen, whatever we desire, if we always walk with God, ang Panginoon ang magbibigay ng tamang direction. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng tamang leading, mga kapatid. Okay, the second one. Hallelujah. Praise God. At kung bakit si Noe, mga kapatid, ay nanatatiling ganon, sapagkat ang kanyang pagsunod, mga kapatid, ay naroon lagi. Ang kanyang pagsunod ay kanya pong pinanindigan. Praise God. Sa life ni Noe, mga kapatid, sa chapter 6, verse 14, amen, ang sabi rito, gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. Yan. Sa verse 22, mga kapatid, makikita natin, ito yung kasaysayan ng paggawa. Gayon ginawa ni Noe. O gayon ginawa ni Noe ayon sa lahat na inuutos sa kanya ng Diyos, ay gayon ang ginawa niya. Si Noe, mga kapatid, isang kanyang pinanghahawakang matibay, yung kanyang pagiging obedient sa Panginoon. Everybody say obedient. Praise God. Kung anong instruction ng Panginoon kay Noe, kung anong laki, kung anong instruction sa kanyang gagawin, ano ang sabi ng ating binasa, gayon ginawa ni Noe, ayon sa lahat na inuutos sa kanya ng Diyos, at gayon ang ginawa niya. Mga kapatid, huwag tayong magkakaroon ng kahit kunting disobedience sa Panginoon, dahil ang kunting paglabag at saka malaking paglabag, parehas po yun. Amen. Kung noong Katoliko tayo, naniniwala tayo sa venial sin at saka mortal sin. Pero nung tayo makakunawa sa salita ng Panginoon, walang venial sin at saka walang sin, walang mortal sin. Lahat po yan, ang equivalent niyan ay sin. Malit na kasalanan at malaking kasalanan yan, at ang kasalanan ang siyang naghihiwalay sa tao at saka sa Diyos. Amen. Kaya nga, ganun ni sa ating panahon, ang pagsunod natin, mga kapatid, same sa buhay ni Noe, mga kapatid. Amen. When appointed is too hard task, ginawa ni Noe. Imagine, wala pang banso noon. Wala pang chainsaw, I believe, mga kapatid. At walang, mabuti man lang kung malit na sibid-sibid lang gagawin, mga kapatid. Praise God. Pero dahil nais niyang gawin at sumunod sa utos ng Panginoon, amen, ginawa niya ayon sa direction ng Panginoon. Pangalawang bagay na kasi yun sumusunod siya, nakasama niya ang Panginoon. Ganun din sa atin. In our times, it is hard for us to obey the word of God without the direction and guidance of the Lord. Kaya nga, ang ating tendency ay laging i-rebelde. Yung laman natin, lagi, mga kapatid kong, isasalungat sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, sa totoo lang, kung walang kapuspusan ng Espiritu ng Panginoon, ang hirap supilin itong ating sarili, di po ba? Lagi itong salungat, lagi itong oppose, mga kapatid. Lagi itong kumukontra, mga kapatid. Hallelujah. Dahil yan ang nature ng laman natin. Ngunit, salamat na lang dahil may Espiritu ng Panginoon na kapag tayo po ay laging napupuspos ng Espiritu ng Panginoon, anumang hirap na natin gagawin, magagawa natin yon dahil may tumutulong sa atin. The same din sa buhay ni Noe. Hirap nang gumawa sa panahon. Binivisualize yung mga kapatid yung kanyang paggawa. Amen. Kasi ang Bible, very clear ang pagkasabi, mga kapatid. Gumawa sila sa bundok pa, di ba? Sa pag-akyat lang sa bundok, Brother Buboy, iwan ko lang kung baka magkurog ng kabayan mo. Di po ba, mga kapatid? Praise God. At saka, yung habang gumagawa siya na mayroong persecution, mayroong pagtuya, mga kapatid, naniniwala lang sa kanya yung kanyang mga anak kasi wala naman na record, mga kapatid, na yung kanyang mga anak ay naging
persecutor. Ang nag-persecute sa kanila, yung mga taong nagmamasid. Kasi habang gumagawa si Noe, mga kapatid ng arka, mga kapatid ko, nangangaral siya that God will send flood. Amen. Kung sa panahon, mga kapatid ni Noe, maraming kumukontraktor. Ngayon, mga kapatid, nung lumabas ang baha, lumabas ang mga baho ng mga kontraktor. Noon, hindi. Kinukontra si Noe, mga kapatid, kasi magpapadala ng Diyos ang Diyos ng baha. Ang init-init. At magpapadala ng baha, gagawa ka dyan sa bundok. How come? Pero si Noe, mga kapatid, remain obedient to the will of God. He was not moved by persecution. He was not moved by pagtuya sa kanya, mga kapatid. Amen. Ang kanyang direction is obey God. Whatever God told him, mga kapatid, he will follow. Kaya ang ating nabasa, mga kapatid, ganun ginawa ni Noah ang utos ng Panginoon. Kung paanong ginawa, why? Isang karakteristik o isang gawa, mga kapatid, sa pamumuhay po ni Noah, mga kapatid, obedient. Yun din ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Clap your hands to the Lord, mga kapatid. Dahil nga, nasabi ko ito, mga kapatid, mga ilang araw nakaraan, amen, maging ang Panginoon ay may mga pananalita about sa obedience. Ganon din ang Panginoon, may mga pananalita about sa disobeyor. Praise God. Pero salamat sa Panginoon na tinuturuan tayo maging obedient dahil lahat po na naging mga masunurin sa Panginoon, mga kapatid, they were blessed by God. Chapter 7, verse 5, regarding sa pagsunod ni Noe, mga kapatid, sabi rito, at ginawa ni Noe ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Panginoon. Walang pinaliban. Kung paano sinabi ng Panginoon, ganun ang sinunod ni Noe. Kaya nga, nasabi natin, through faith, amen, Noah found grace, amen, from the eyes of the Lord. Dahil ano po siya? Isa siyang masunurin. At ganun din sa ating panahon. God is looking, amen, humahanap ang Panginoon ng mga totoong masunurin sa Panginoon. Amen. Naging tapat na masunurin sa Panginoon. Naging masunurin sa lahat na inuutos sa Kanya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ano po nangyari, mga kapatid? Amen. Dahil sa Kanyang paglakad na kasama ang Panginoon, sa Kanyang pagiging masunurin, anong naging nangyari, mga kapatid? Sa chapter 8, verse 1, ito ang naging resulta sa buhay po ni Noe at ang kanyang sambayanan, mga kapatid. Okay, sinong gusto magbasa? Para naman ay may participation tayo. Genesis 8:1. Ano sabi rito, mga kapatid? At naalaala ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. At nagpaihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Dahil maaari, mga kapatid, parang ang tagal na. Amen. Andun sa flood, andun ang flood. Naglalataw-lataw sinda, mga kapatid. Pero alam niyo po ba, yung paglakad natin na kasama ang Panginoon, yung ating pagiging masunurin ng Panginoon. Take note about this, mga kapatid. Anong sabi ng Bible? And God remembered Noah. Alam niyo yung mga ginagawa natin, naaalaala yan ng Diyos. Amen. Yung pagsuway mo, lalo na nasasaway, naaalaala ng Diyos yan. Kaya nga, kung mayroon mang bagay, mga kapatid, na magandang ipaalaala sa Panginoon yung ating mga pagsunod. Hallelujah. At sabi ng Bible, mga kapatid, and God remembered Noah. Amen. Hindi po tayo kakalimutan ng Panginoon. Yung ating mga ginagawa, yung ating pagtatapat,
Amen. It was remembered by God, mga kapatid. Kaya nga, maging sa atin, amen, kung mapapansin natin sa Ecclesiastes, di ba, mababasa natin, remember, amen, alalahanin natin sa ating mga kabataan, alalahanin natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. And delivered from death. Matagal na, mga kapatid, sila na nasa ibabaw ng tubig, yung kagunaw na ng Panginoon. Pero, when God remembered Noah because of his obedience, because of his dedication, mga kapatid, naalala siya ng Panginoon. At anong ginawa ng Panginoon? Nagpaihip siya, mga kapatid, ng hangin sa ibabaw ng lupa at, anong sabi? Humupa. Amen. Humupa ang tubig. Amen. Kaya, sa buhay natin, mga kapatid, may mga panahon, amen, maaring naglalataw-lataw ka sa problema. Minsan naglalataw-lataw ka sa kawaran, sa mga pagsusubok, sa mga problema. Minsan sa karamdaman, mga kapatid. But remember this, mga kapatid, if you know yourselves that you are obedient to God, hindi tayo kakalimutan ng Panginoon. Yung ating mga panalangin ay nalagi po itong nasa memory ng Panginoon. Kaya even Noah, mga kapatid, the Bible tells us, and God remembered Noah and every living things, mga kapatid, lahat na nabubuhay na bagay ay naalala ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ito pa po, mga kapatid, sa buhay po ni Noah, ito po ang isang bagay na kanyang daladala. Okay. Hebrews chapter 11 verse 7, mga kapatid, isa po ito sa kanyang, mga kapatid ko, ito po ay recorded sa Bible na isang kagamitan sa buhay po ni Noe, mga kapatid, o ni Noah. 11 verse 7. Sige, pakibasa. Sa pananampalataya, si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Yan. Ang pinanghahawakan, mga kapatid, that it was recorded in the Bible, yung kanyang faith, yung kanyang pananampalataya. Kaya nga nasusulat dito, sabi niya, sa pananampalataya. Lahat ng ginagawa ni Noe, mga kapatid, is walking with God, being his obedient to the Lord. Ginagawa niya ito, mga kapatid, by faith. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, sa pananampalataya si Noe, amen, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Tingnan nyo, kasi kapag nauunawaan natin at ipinaunawa sa atin ng Panginoon na isang bagay, bagamat hindi pa natin nakikita, gagawin na natin. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, no? Di ba? Sinabi ng Panginoon kay Noe, gumawa ka dahil gugunawin ko ang mundong ito. Amen. Ang hirap pa, wala pa siya nakikita. Amen. Pero dahil binigyan siya ng kaunawaan ng Diyos, mga kapatid, sinunod niya ito by faith. Ganon din sa ating panahon. Mayroong langit at mayroong impyerno, hindi pa natin nakikita. But we are here because by faith. Amen. Na kaya nga tayo nagsusumikap dahil ayaw natin sa kaparusahan, ayaw natin sa kapahamakan. Amen. That's why by faith we are walking with God. Amen. We are walking with God. Amen. We have become obedient to His Word, mga kapatid. Dahil salamat sa Diyos, binigyan tayo ng pagkakaunawa. Kaya nga kung hindi natin naunawaan tungkol sa bagay na ito, mga kapatid, iba sa inyo, pagod eh. Maghapon nagtrabaho, pero yaong kita digdi, mga kapatid, nag-aadaling tataramo ng Diyos. Why? We are doing this because by faith. Because we are doing this dahil binigyan tayo ng kaunawaan ng Panginoon, mga kapatid. By faith, Noah being warned of God things not seen as yet. Amen. Dahil yung kaunawaan, mga kapatid, pagkaunawa sa ating ginagawa, amen, maliban na ang tao po o ang Diyos ang magbigay sa tao, amen, hindi natin ito magagawa. Kaya nga hindi rin katakataka, di ba? Binalik-balikan mo na.
sharing word of God. Amen. Pagabot mo, mayo lamang nangyari. Pagbalik mo yung manggiraray. Why? Unless God opened their understanding, mga kapatid, hindi sila susunod sa salita ng Panginoon eh. We're just doing what our duty. Dahil sabi ng Bible, faith cometh by hearing. Ang pananampalataya ay nagbubuhat sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya ang ating ginagawa is just to preach and preach and preach. Amen. And let God open their understanding. Kaya nga, nung binuksan ng Panginoon pagkakaunawa, hindi pa man natin nakikita ang nasa unahan, nandito tayo. Matagal ng iba sa atin. Ang iba naman ay bago pa. Pero sige, tuloy lang. Parang wala pang nangyayari. Sige, pero tuloy lang. Why? May kaunawaan tayo na isang araw, haharap tayo lahat sa hukuman ng Panginoon. Kung wala po tayong kaunawaan sa bagay na ito, mga kapatid, amen, sino magtatagal dito? Sino magpapatuloy ng ganito? But because God gave us an understanding about the things, mga kapatid, na hindi pa man natin nakikita, ganun din si Noah. By faith, sa kanyang pananampalataya, dahil pinaunawa sa kanya ng Diyos ang mga bagay na hindi pa niya nakikita, at dahil sa dala ng banal na takot, yung godly fear. Kasi pag mayroon tayong banal na takot sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo gagawa ng labag sa kalooban ng Panginoon. If we receive a godly fear, if we have a godly fear, mga kapatid, hindi tayo sasalungat sa kanyang kalooban. Hindi tayo sasansala sa kanyang plano, mga kapatid. Buhay. Amen. Mayroon tayong pagkaunawa ng mga bagay na paglabag sa kalooban ng Panginoon. Amen. Ito po'y kasalanan sa Diyos, mga kapatid. Okay. Ang sabi nito ay naghahanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambayanan. Imagine, ang ginawa ni Noe, mga kapatid, ni Noah, hindi po lamang para sa kanya, kundi kasama ang kanyang family. Ang kanyang sambayanan, mga kapatid. Nang sabi nito, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran ayon sa pananampalataya. This is what we are desiring, mga kapatid. By faith, kabilang tayo sa mga magmamana ng pangako ng Panginoon, magmamana ng buhay na walang hanggan. Naniniwala tayo, mga kapatid, na pinangahawakan natin ang pangako ng Panginoon as we're walking unto righteousness of God. Amen. One day, kabilang tayo doon sa tatawagin ng Panginoon. Well done, thou good and faithful servant. Amen. Hallelujah. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, kung i-visualize natin. Amen. Nung una, mga kapatid, kinukutya si Noe, di ba? Amen. Ang Bible nagsasabi, kinukutya siya. Amen. Bakit may kalukuhan kang ginagawa dyan? Gagawa ka ng daong sa bundok. Amen. Magpapadala ba ang Diyos ng bahaan? Kasi ang nature ng nagpapagawa ng barko, mga kapatid, hindi sa taas ang bundok. Ang nature ng nagpapagawa ng barko, malapit sa dagat at tubig, para kunting, ando na kaagad. Si Noe, mga kapatid, kasi hindi nauunawaan ng tao. Nalalampas pa doon sa bundok na ng tubig dahil nga gugunawin ng Diyos. Sa atin, ang hirap din maunawaan. Paanong masulo man iniho? May mga bumbiro man digdi. Amen. Pero mga kapatid, sabi ng Bible amen, nakataan sa matinding init. Amen. At walang matitira. Amen. Kaya ang inaasahan natin yung new heaven and new earth. Then lahat ng bagay nandito sa mundong ito, lahat ng bagay na ating nakikita, ito po'y nakalaan sa matinding init. Ngunit salamat sa Panginoon, we have understanding about that, na bago mangyayari yan, kapag nasumpungan tayo ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban, same in the life of Noah, he walked with God, become obedient, mga kapatid. Amen. At higit sa lahat, he has faith. Amen sa salita ng Panginoon. May paniniwala tayo na bago mangyayari ang kukunin tayo at isasama tayo sa piling ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya, huwag nating hayaan
ang ating pananampalataya ay agawin. Kasi yan ang target laging agawin ng dyablo. Amen. Kasi naparito ang magnanakaw para magnakaw, magpuksa, magpatay, magsira, destroy, mga kapatid. At kanyang unang gustong sirain yung pananampalataya. Kaya minsan, kapag ang ating pananampalataya hindi ay nagiging sa paningin, if we walk by sight, not we walk by faith, not by sight, mga kapatid, kapag lumakad tayo sa paningin, madadown ka. Manghihina ka. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag tayong lumakad sa paningin, kundi tayo lumakad sa pananampalataya. If we walk by faith, wala tayong makikita ang mga katitusuran. Kahit nagbalang-balang dyan ang mga katitusuran, you still walking tuloy-tuloy sa kalooban ng Panginoon kasi hindi ka naman para doon eh. Amen. Kasi kung bibilangin mo lang katitusuran, dami. At kapag binigyan mo siya natin sun, madadamay ka. Ganon si Noe, mga kapatid. Yung persecution na naranasan niya, mga kapatid, kung nagpadala siya, wala na tayo ngayon kasi ubos ng tao lahat dun eh. Pero kapag tayo nasa kalooban ng Panginoon, amen, the same in the life of Noah, mga kapatid, isang napagandang buhay na pwede nating sundan. Amen, dahil si Noah, mga kapatid, ay nagtagumpay. Amen, ang kanyang pamilya na dapat mapabilang doon, mga kapatid, sa mga malulunod. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan sa tulong ng Panginoon. And ayon, nagkaroon ng isang layunin. Pinagawa ng Panginoon si Noah, naging masunurin din si Noah. Ganun din sa atin. Gusto tayong iligtas ng Panginoon, pero hindi po, mga kapatid, pakurukuyakoy lang kita. Mayroon po din tayong gagawin. Kaya nga sabi ni Pablo, work out your own salvation. Gawin natin ang ating sariling pagliligtas. Mga kapatid, it is true walking with God, true, amen, become obedient, and number 3, amen, mayroon tayong faith sa Panginoon. Katulad ni Noe, sa pananampalataya si Noe, by faith, Noah, mga kapatid. Kaya, sa panahon natin, pinisabihin by faith, Wilfredo, by faith, Nicolas, amen, by faith, Alfredo, by faith, Oliver, amen, dapat laging nandun, by faith. Why we're worshiping God? By faith. Why we're giving? By faith. Why we're praying? By faith. Everything is always by faith. Kasi ang Diyos ay nag-uunod ng ating pananampalataya. Because without faith, it is impossible to please God. Amen. Kaya nga kapag lumapit tayo sa Panginoon nang walang pananampalataya, hindi ang Diyos malulugod. Hindi ang Diyos, mga kapatid, amen, matutuwa. And last thing, mga kapatid, sa Genesis chapter 8 verse 20, ito po ang gusto kong bigyan ng diin ngayong gabi. Genesis. Si Brother Genesis. Okay? Sige na, pakibasa. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat na malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. Ito po, ito isang bagay na magandang sundan sa buhay po ni Noe. After the flood, mga kapatid, pagkatapos ng baha, katapos ng pagpadala ng, imagine, posibleng, mga kapatid, kung ngayon, ang ilang sapa lang ang talagang grabe na, no? Kung titingnan mo sa panahon siguro, kaya analyze mo, i-imagine mo yung panahon nun, mga kapatid, no? Halangkaw ng nyog, halangkaw ng bukid, nasanto pa talaga. Kasi sabi ng Bible, binuksan ng Diyos yung mga pintuan ng tubig, mga kapatid. Nagbulwakan, nag-uran talaga. Kaya talagang mabaha. Kaya lang, di ba, mga kapatid, digdig. Kambagyo, abot sa tubig duman sa may Sendo Barrio John.
Patuhod, no? Di ba? At, pirang ano lang tayo, pirang oras na siguro, pirang aldaw na oran. Tulong aldaw na oran, mga kapatid, di ba? Eh, sabi ng Bible, 40 days and 40 nights. Matindi. Kaya talagang. Pero ang isang magandang bagay, mga kapatid, after the flood, nung pinahihipan na ng Panginoon ang hangin at natuyo ng lupa, ang isang napagandang ginawa ni Noe na pwede natin at dapat nating sundan, sabi ng Bible, at ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon. And the Noah builded an altar unto the Lord. Amen. And look of every clean beast, and every clean fowl, and offer burnt offering unto the altar. Mga kapatid, ito po'y magandang bagay na gawin natin. Let us build our own altar in the Lord. Kasi pag wala tayong altar, mga kapatid, wala tayong pupuntahan. That's why if we build our altar unto the Lord, mga kapatid, whatever situation we face, mga kapatid, mayroon tayong lugar na pupuntahan na para tayo makipag-usap sa Panginoon. Mayroon tayong lugar na doon tayo magmimit at ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, nandun siya nananahan sa ating altar, sa ating puso. Amen. Si Noah po ay ganun ang ginawa niya. Amen. Dahil muna siya nagsararipot ng mga dahil mo na nagbagunas. Praise God. Pagkatapos kang bagyo, ang inot na ginibo ni Noe, mga kapatid, pagkatapos kang baha, ang inot na inot niyang ginibo, nag-build siya ng altar. Amen. Ininot niya ang Panginoon. Sa buhay natin, napakaganda po. Na bago kita mapasiring para Santiguar, kasi ang iba, napasirin mo na sa para Santiguar bago napasirin sa Panginoon, mga kapatid. Naalala ko yun nung panahon namin, mga kapatid, mga bago pa sa Panginoon. Pastor, mapapray man po ngayon. Paano? Imaili mo si Aki, may cross digdi. Iba pa digdi. Sa'yo kahali! Tig-arug-arugan po ngayon kining plato. Amen. So, mga kapatid, unahin natin ang Panginoon sa bawat sandali. Amen. Kaya sa buhay ni Noe, mga kapatid, ang kanyang napagandang pwede nating sundan sa buhay natin. Let's build first an altar. Amen. It was recorded in the Bible, mga kapatid. Amen. After the flood, inuna niya. At nag-alay siya sa Panginoon. Nagpasalamat siya sa Panginoon. Imagine, mga kapatid, buong mundo, 8 lang kayo natira. Praise God. Marisa na nga nito si mga akin niya, may kanya-kanya ng agum. Praise God. Pati si Noe, mga kapatid. O, ganun. At doon muli, nagpasimula ang lahi. Si Ham, si Shem, at saka si Japhet. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya isang bagay na napakaganda sa atin. Praise God. Na kapag tayo po ay inu-honor natin lagi ang kalooban ng Panginoon. Amen. Mayroon siyang magandang bagay na gagawin din sa atin. At alam niyo pa, mga kapatid, kapag ang Diyos po ang gumawa sa atin ng tipan, mayroon siyang magandang palatandaan. Amen. Alam niyo ba sa buhay ni Noe, mayroong palatandaan ng Diyos. No, ang Diyos makipagtipan sa kanya. Alam niyo ba yung kung ano? Dagdag pa natin ito, mga kapatid. Genesis chapter 9, verse 12 hanggang 17. Dahil inuunod po yan ng Panginoon, mga kapatid, ang ating mga ginagawa. The same in the life of Noah, mga kapatid. 9:12. Sundan nyo, mga kapatid. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipan na ginawa ko sa iyo. Amen. At sa bawat kinapal ng may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Imagine, yung covenant ng Panginoon, yung tanda ng tipan. Hindi lang ito, mga kapatid, pang 1 linggo, kundi ito'y magiging pang buong panahon. Ano ito po, mga kapatid? Alam niyo ito sa verse 13? Ang aking bahaghari ay ililalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa.
Ayun, alam yung baghari? Yan, yung bulangiw, sabi duman sa San Isidro, mga aki duman, may bulangiw, may bulangiw. Yan. The rainbow. Amen. At mangyayari pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa at makikita ang baghari sa alapaap at alalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin, sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol sa lahat ng laman. At mangyayari ang baghari ay pasa sa alapaap at aking mamasdan upang aking maalaala walang hanggang tipan ng Diyos. At ang bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noah, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. Yung tipa natin sa Panginoon, mayroon pong palatandaan. And I believe, mga kapatid, sa ating puso, ang pinakampalatandaan ng ating tipan, yung ating personal encountering sa Panginoon. Amen. Kapag nandyan siya lagi, may palatandaan, ang Diyos ay nandyan. Kaya sa ating panahon, mga kapatid, palatandaan na nakatanggap na Espiritu ng Panginoon, yung speaking in tongues eh. Amen. Yung dila natin, mga kapatid, na hindi po minsan masupil. Mga kapatid, alam niyo po, yan pa rin ang ginamit ng Diyos na maging palatandaan ng mga tumanggap sa Espiritu ng Panginoon. Dahil sabi ng Bible, ang dila hindi masusupil. Kahit nga tulog, nagsasalita eh. Pero kapag ang Espiritu ng Panginoon nananaan sa isang tao, ang dila na yan ay nagiging kagamit-gamit. Di po ba, mga kapatid? Kaya, salamat sa Panginoon. Ang pinakang tanda ng tipan ng Panginoon sa buhay natin kapag tayo ay laging mayroong encountering sa Kanyang presensya. Let us always desire, amen, kung sa panahon ni Noah ang tanda na hindi na magpapadala muli ng baha na tulad ng paggunaw niya sa panahon na yon, ay ang baghari sa atin ang ating pinakapalatandaan. Kaya nga yung ating pakikipagtipan sa Panginoon, lagi natin itong ilaan sa Kanya. Amen. Kaya yung altar ng Panginoon na ginawa natin, wag natin itong ibabaliwala, wag natin itong iisang tabi. Lagi natin itong dadalawin, lagi natin itong pupuntahan at ialay natin. Kung sa panahon ng lumang tipan ang inaalay ay tupa, baka hayop, mga kapatid, sa ating panahon ang inaalay natin ay ang ating sarili. Amen. Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God that ye present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Mga kapatid, amen, nabibless po ako sa buhay po ni Noah, na napakagandang sundan ang kanyang buhay. Amen. And I believe Noah blessed by God. Amen. Ang kanyang pamilya sa panahon na yun, siya lang ang nasumpungan na matuwid. Siya lamang ang nasumpungan na lumakad sa harapan ng Panginoon na matuwid. Kaya nga, anong sabi ng Bible? Si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo hanggang ngayon, ang Diyos ay naghahanap ng kanyang dadaluyang biyaya? Yes. Let's all desire, Lord, patuloy mo pong idaloy sa akin ang biyaya. Amen, sa buhay po namin. Naghahanap siya lagi. Naghahanap siya lagi. Amen, na patuloy niyang daluyan ng kanyang biyaya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Tayo lahat ay tatayo, magpasalamat tayo sa Panginoon.